Maligayang pagbabalik sa panonood sa ating aralin para sa asignaturang makabansa. Ako si Teacher Crisel, ang inyong para sa aralin natin ngayon sa asignaturang makabansa. Ang ating paksang aralin ay pagbabagong nagaganap sa kinabibilangang komunidad sa usaping pananamit. Ito ay bahagi ng unang kwarter sa ikalimang linggo at ikatlong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, share at i-on ang inyong notification bell upang maging updated sa mga susunod nating aralin. Bago natin simulan ang ating talakayan, tayo ay magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Para sa balik-aral, ang ating panuto ay isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung ito ay hindi. Mga bata, kayo ay magkakaroon ng sapat na oras upang sagutan ng mga katanungan. Kapag natapos na ang ating oras, iwawasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ngayon, mas kakaunti na ang hanap buhay sa lungsod kaysa sa probinsya. Sa ikalawang bilang, lumawak ang mga oportunidad sa trabaho dahil sa mga bagong industriya. Para sa ikatlong bilang, hindi na mahalaga ang pagsasaka sa kabuhayan ng mga Pilipino ngayon. Para sa ikaapat na bilang, marami ng kabuhayan ngayon ang nakabase sa serbisyo tulad ng pag-aalaga, pagtuturo at pagtitinda. Para sa ikalima at huling bilang, ang pagbabago sa kabuhayan ay nakaaapekto rin sa pamumuhay ng mga tao sa komunidad. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot, ngayon naman ay oras na ng ating pagwawasto sa napili nating kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay mali. Para sa ikalawang bilang, ang wastong sagot ay tama. Sa ikatlong bilang naman, ang wastong sagot ay mali. Sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay tama. At sa ikalima at panghuling bilang, ang wastong sagot ay tama. Para sa mga bata na nakakuha ng puntos na 5, 4 at 3, ay binabati ko kayo sa inyong mga nakuha. Para naman sa mga bata na nakakuha ng puntos na 2 at 1, ay inaanyayahan ko kayong balikan ang ating aralin upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa pagsasagot sa ating mga gawain. Bago natin ituloy ang ating talakayan, alamin muna natin ang layunin para sa ating aralin. Sa araw na ito, layunin nating mapag-aralan ang mga pagbabagong nagaganap sa ating komunidad tungkol sa usaping pananamit. Para sa paghawa ng balakid, alamin natin ang kahulugan at halaga ng pananamit. Ang pananamit ay tumutukoy sa mga damit o kasuotan na isinusuot ng tao upang takpan at protektahan ang katawan. Maaari din itong maglingkod bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, kultura at identidad. Ang estilo at uri ng pananamit ay nag-iiba-iba depende sa iba't ibang salik tulad ng klima, okasyon at personal na kagustuhan.
Bilang panimula ng ating talakayan, masdan at aralin ang mga larawan at maghanda sa pagsagot sa tanong sa ating talakayan. Aralin natin ang mga kasuotan ng mga nasa larawan sa ating harapan. Ito ay tinatawag na bahag at putong. Ang putong ay ang bagay na makikita na nasa ibabaw ng ulo na nagsusuot nito. Ito ay isang uri ng tela. Ang mga kasuotang ito ay sumikat at makikita natin sa panahon bago dumating ang Kastila. Narito naman ang ikalawang larawan. Ang mga nasa larawan ay nagsusuot ng barot saya at saya de cola. Ang saya de cola ay ang pang-ibabang kasuotan ng babae na tila isang uri ng palda. Ang mga kasuotang ito naman ay makikita sa kasalukuyang panahon ng mga Kastila. Narito ang ikatlong mga larawan. Sa larawang ito ay makikita na nakasuot ng suit and tie at bestida ang mga tao. Ang mga kasuotang ito ay sumikat at nakita sa panahon ng mga Amerikano. Narito naman ang panghuling mga larawan, kung saan ang mga tao sa larawan ay makikitang nakasuot ng shorts o pantalon, blouse o t-shirt, sandals at rubber shoes. Ang mga kasuotang ito ay bahagi ng kasalukuyang panahon, kung saan tayo ay nabubuhay at namimili ng sarili nating kasuotan. Matapos nating makita ang mga larawan ay unawain naman natin ang mga impormasyon mula dito. Ang pagbabago ng pananamit ng mga Filipino noon at ngayon ay mayroong mga dahilan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang impluwensya ng dayuhan. Ang pananamit ng mga Pilipino ay malaki ang ipinagbago matapos tayong masakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapones. Ang ikalawang dahilan ay ang klima. Ang Pilipinas ay isang tropikal na bansa kaya mainit ang panahon sa halos na buong taon. Ang kasuotan ay inaangkop sa klima upang maging komportable at praktikal. Isa rin sa dahilan ang modernisasyon at teknolohiya. Sa pag-unlad ng teknolohiya, mas mabilis ang paggawa ng mga damit. Dumami ang mga pagpipilian sa tela, disenyo at estilo mula sa iba't ibang bansa. Mas naging abot kamay at naaayon sa uso ang pananamit ng mga tao. Kabilang din sa dahilan ang pangangailangan at propesyon. Ang mga trabaho ngayon ay may kanya-kanyang kaukulang uniforme, kagaya ng mga trabaho ng guro, nurse, pulis, opisyal. May mga kasuotan din na naaayon sa okasyon. Ito ay tinatawag na formal na kasuotan, kagaya ng barong at gown. Para naman sa casual na kasuotan, kabilang rito ang t-shirts at pantalon. At ang panghuli ay ang uri ng kasuotan na ginagamit sa sports o pang-sports. Ang pananamit ng mga Pilipino ay nagbago dahil sa ugnayan sa ibang kultura, klima ng bansa, pag-unlad ng teknolohiya at pagbabago ng pamumuhay at trabaho. Ngunit sa kabila nito, mahalaga pa ring pangalagaan at ipagmalaki ang ating tradisyonal na kasuotan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Matapos nating malaman ang mga pangunahing dahilan ng pagbabago ng mga pananamit ng Pilipino noon at ngayon, isa-isahin naman natin ngayon ang kahalagahan ng pananamit ng mga Pilipino. Una, ito ay may kahalagahan na may kinalaman sa simbolo ng kultura at pagkakakilanlan. Noon, ang pananamit tulad ng barong Tagalog, barot saya, bahag at kimona ay sumasalamin sa kultura, lahi at antas sa lipunan ng isang Pilipino. Ngayon, bagaman mas moderno na ang mga kasuotan, ang pagsusuot pa rin ng mga katutubong damit sa mga okasyon ay nagpapatunay na buhay pa rin ang ating kultura. Para sa susunod na kahalagahan nito,
Epekto ng impluwensya ng dayuhan. Noon, pananamit ay likas na gawa sa mga lokal na materyales gaya ng pinya, abaka at sinamay. Samantalang ngayon, dahil sa impluwensya ng mga Amerikano, Kastila at iba pang bansa, naging karaniwan na ang pagsusuot ng t-shirt, jeans, sneakers at iba pa kung saan naging komportable ang mga nagsusuot sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito naman ang ikatlong kahalagahan. Pagbabago ayon sa panahon at pangangailangan. Noon, ang kasuotan ay naaayon sa klima at tradisyon ng pamayanan. Halimbawa, mga kasuotang presko dahil sa mainit na panahon. Ngunit ngayon, ang pananamit ay naging mas praktikal ayon sa trabaho, okasyon at uso. Kasama na rito na tayo ang namimili ng ating isusuot upang maging komportable sa pang-araw-araw na buhay natin. Kasunod nito ay ang kahalagahan tungkol sa pagsunod sa uso at pagpapahayag ng sarili. Ngayon, pananamit ay hindi lang proteksyon sa katawan, kundi paraan na rin sa pagpapahayag ng personalidad sa loobin at paninindigan. Kasunod nito ay ang pagsuporta sa lokal na produkto. Ang pagsusuot ng modernong disenyo ng barong, terno at Filipiniana ay nagpapakita ng suporta sa mga lokal na tagagawa at mananahi. Sa paraang ito, nabibigyan natin ng halaga ang kultura na ating kinagisnan. Narito naman ang mga epekto ng pagbabago ng pananamit ng mga Pilipino noon at ngayon. Isa-isahin natin ang mga positibong epekto. Una, nagiging bukas ang isipan ng mga tao sa ibang kultura. Ikalawa, mas praktikal at komportable ang pananamit para sa araw-araw. Ikatlo, mas malawak ang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Narito naman ang mga negatibong epekto ng pagbabago ng pananamit ng mga Pilipino noon at ngayon. Una, unti-unting nakakalimutan ang tradisyonal na pananamit. Ikalawa, nababawasan ang pagpapahalaga sa katutubong kultura. Ikatlo, may mga kabataan na naiimpluwensyahan ng hindi angkop na estilo. Halimbawa, sobrang maigsi o hindi katanggap-tanggap sa kultura ng Pilipino. Matapos nating talakayin ang kahalagahan at epekto ng pananamit ng mga Pilipino noon at ngayon, ay palawakin naman natin ang ating kaalaman tungkol sa araling ito. Para sa ating activity, ang pamagat nito ay, "Tara, i-classify mo ako." Para sa panuto, ilagay sa wastong hanay ang mga larawan ng pananamit kung ito ba ay kabilang sa hanay ng noon o sa hanay ng ngayon. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras upang sagutan ang aktibidad na ito. Mga bata, matapos ang oras na inilaan, tayo ay magwawasto at kukuhanin ang inyong mga puntos. Simulan na natin. Narito ang talahanayan na maaari ninyong iguhit sa inyong kwaderno. Maaaring titik na lamang ng tamang sagot ang ilagay ninyo upang magkaroon ng puntos.
Tapos na ang oras ng ating pagsasagot. Ngayon naman ay iwasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Para sa talahanayan ng pananamit noon, narito ang mga angkop na larawan at angkop na titik para sa sagot sa hanay na ito. Titik A, titik C, titik E, titik J, at titik G. Para naman sa hanay ng pananamit ngayon, narito ang mga wastong larawan at titik para sa sagot sa hanay na ito. Titik D, titik H, titik I, titik B, at titik F. Para sa mga batang nakakuha ng mataas na puntos, binabati ko kayo sa inyong mga nakuha. Para naman sa mga batang nakakuha ng mababang puntos, inaanyayahan ko kayo na balikan ang ating aralin upang madagdagan ng inyong mga kaalaman. Matapos ang ating gawain, tayo ay bumuo ng kaisipan base sa mga natutuhan natin sa bawat aralin sa talakayan. Bilang konsepto, ang pananamit ng mga Filipino ay sumasalamin sa kasaysayan, kultura at pamumuhay ng sambayanan. Malaki na ang pinagbago ng pananamit ng mga Filipino mula noon hanggang ngayon, at ito ay bunga ng iba't ibang salik tulad ng kolonyalismo, modernisasyon, teknolohiya at globalisasyon. Paalala mga bata, kung kayo ay may mga nabuo na sariling ideya at konsepto tungkol sa aralin, malaya kayong ibahagi ito sa buong klase at inyong guro. Ito ay makakatulong upang palawakin ang talakayan tungkol sa inyong aralin sa araw na ito. Ating subukin kung hanggang saan ang ating mga natutuhan sa ating talakayan. Bilang pagtataya, ito ang ating panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Mga bata, kayo ay magkakaroon ng sapat na oras upang magsagot. Matapos ang oras na inilaan ay iwawasto natin ang inyong mga kasagutan upang makuha natin ang inyong mga puntos. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ano ang karaniwang kasuotan ng mga Pilipino bago dumating ang mga dayuhan? Titik A, barot saya at terno. Titik B, t-shirt at pantalon. Titik C, bahag at saya. O titik D, uniform at blazer. Para sa ikalawang bilang, anong kasuotan ang itinuturing na pambansang kasuotan ng mga lalaki sa Pilipinas? Titik A, polo shirt. Titik B, barong Tagalog. Titik C, t-shirt. O titik D, Americana. Para sa ikatlong bilang, ano ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng pananamit ng mga Pilipino? Titik A, pagsunod sa utos ng barangay. Titik B, impluwensya ng teknolohiya at dayuhan. Titik C, pagbabago ng presyo ng damit. O titik D, pagtaas ng populasyon.
Narito ang ika-4 na bilang. Anong kasuotan ang kadalasang isinusuot ng mga kababaihan noon sa formal na okasyon? Titik A, gown. Titik B, terno. Titik C, blouse at palda. O titik D, kimono. Para sa ika-5 at huling bilang, narito ang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng modernong pananamit? Titik A, barong Tagalog at saya. Titik B, bahag at putong. Titik C, t-shirt at maong. O titik D, barot saya. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot at ngayon naman ay ang oras ng pagwawasto ng inyong mga napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay titik C, bahag at saya. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay titik B, barong Tagalog. Sa ikatlong bilang ay titik B, impluwensya ng teknolohiya at dayuhan. Sa ika-4 na bilang ay titik C, terno. At sa ika-5 o panghuling bilang ay titik C, t-shirt at maong. Para sa mga batang nakakuha ng puntos ng 5, 4 at 3 ay binabati ko kayo sa inyong mga nakuha. Para naman sa mga batang nakakuha ng puntos na 2 at 1 ay inaanyayahan ko kayong balikan ang ating aralin upang madagdagan pa ang inyong kaalaman sa pagsasagot ng ating mga gawain. Bago natin tapusin ang ating aralin sa araw na ito tungkol sa pagbabago sa ating komunidad sa usaping pananamit, narito ang maikling kaisipan na dapat nating tandaan at hindi dapat kalimutan. Ang pagbabago sa pananamit ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon ay sumasalamin sa pag-unlad ng lipunan, impluwensya ng dayuhan at pag-usbong ng teknolohiya. Mula sa tradisyonal na barot saya at bahag, ngayon ay mas moderno na at praktikal na ang kasuotan na naaayon sa uso, propesyon at pamumuhay ng makabagong panahon. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa paksang araling pagbabago sa sariling komunidad sa usaping pananamit. Muli, ako si Teacher Crisel ang nagsilbing guro ninyo sa araw na ito. Maraming salamat, hanggang sa muli!